A pleasant morning and good day, everyone. We praise God to His guidance throughout the night, and welcome to our daily morning devotional. This morning, I would like to share with you about freedom through Christ. It's May 19. Samahan niyo po ako, sabi dyan sa Galatians chapter 5 verse 1, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." So, sa pamamagitan ni Kristo, kailangan tayong tumayo sa ating mga pananampalataya na tayo binagkalooban ng mga pagpapala. At wag na po tayong nakatuon sa mga bagay na mabibigat na hindi natin kayang dalhin, kundi ipagkaloob na po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ito. In the beginning, God placed man under law as an indispensable condition of his very existence. He was a subject of the divine government, and there can be no government without law. So dito makikita natin sa simula pa, ang tao ay inilagay na tayo ay under sa kautusan, sa kanyang government. At walang government kung walang kautusan, kung walang batas. So kinakailangan ang tao makisubmit sa batas ng Diyos, upang maging kaswato tayo ng Diyos at ang kanyang kalooban ang ating masunod. And this is indispensable condition of His every existence. Kung tunay nating minamahal ang ating Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. God is omnipotent, omniscient, immutable. He always pursues a straightforward course. His law is truth, immutable, eternal truth. His precepts are consistent with His attributes, but Satan makes them appear in a false light. So, ang kaaway, mga kapatid, nagsusumikap siyang baguhin ang batas ng Diyos, nagawing kasinungalingan ito. Ngunit ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Patuloy siyang ipinagkakaloob sa atin, patuloy niyang pinagkakaloob sa atin ang kanyang mga kalooban, ang kanyang batas, ang mga bagay upang magamit o magawa natin ang kanyang kalooban. At kinakailangan lamang tayong nakatuon sa katotohanan, sa batas ng Diyos, dahil kailanman ito yung pawalang hanggang katotohanan na hindi kailanman mababago. Ang mga prinsipyo nito ay nagpatuloy, ay nakaugnay sa kanyang punto. Nawa ay wag nating lampasin, wag nating sayangin ang mga panahon at oras kung paano tayo mag-build into eternity. By perverting them, he seeks to give human beings an unfavorable impression of the lawgiver. Throughout his rebellion, he has sought to represent God as an unjust, tyrannical being. So, sa ating paghahanap, si Kristo ay pinagkaloob niya sa atin ang mga pagpapala upang magamit natin sa bawat bagay na dapat nating gawin para sa kanyang kalooban. Siya ang ating tagapagbigay ng batas at kinakailangan na ating mas maunawaan, maintindihan ang kanyang kalooban at itanim natin ito sa ating mga puso, dahil kahit na tayo ay makakita man ng mga bagay na nakakalito sa ating buhay, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at bibigyan niya tayo ng ating maunawaan ang kanyang batas. Throughout his rebellion, he has sought to represent God as an unjust, tyrannical being. So makikita din natin dito yung sistema ng ating kaaway, sa kanyang pagrebelde sa batas ng Diyos. Inirepresentar pa niya ang batas ng Diyos na isang hindi katotohanan. At pinipervert niya. Kapag ang tao ay makakahanap ng pabor sa Diyos, sinasabi ng kaaway na hindi ito matanggap-tanggap ng Diyos. Ngunit siyasatin po natin ang katotohanan. Huwag po tayo agad maniniwala sa mga sabi-sabi. Dahil ang kaaway nagsusumikap siyang ma-divert ang ating mga pag-iisip sa mga kasinungalingan. Nawa ang katotohanan ang maghari, ang siyang managumpay sa atin. As a result of Adam's disobedience, every human being is a transgressor of the law, sold under sin. Unless he repent and is converted,
He is under bondage to the law, serving Satan, falling into the deceptions of the enemy, and bearing witness against the precepts of Jehovah. So sa resulta ng pagkaswail ni Adan, nung siya ay hindi nakasunod sa utos ng Diyos, kaya nga ang bawat tao ay isa ng manlalabag ng kautusan. At tayo ay under na sa kasalanan. Unless tayo ay maghumingi ng tawad, magsisi, at makonvert, ang tayo ay magiging under ng kautusan. And we are under bondage to the law. Nagsiserve kayo sa kaaway. Falling into the deceptions of the enemy. Huwag po nating pahintulutan na hanggang doon na lang tayo. Kinakailangan ng nalaman natin ang katotohanan, ibigay natin sa mga taong hindi pa nakakaalam nito, lakaran ng may katapatan upang sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi po tayo mahirapan. Dahil tutulungan po tayo ng Diyos sa ating mga gustong o ninanais na nating mapabanal ni Kristo ang ating mga puso. Kinakailangan tayong lumapit sa Kanya. And bearing witness against the precepts of Jehovah. But by perfect obedience to the requirements of the law, man is justified. Only through faith in Christ in such obedience possible. So, sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kautusan, ang tao ay ginastify na ng Panginoon. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, na sundin ang kanyang mga kalooban. Tayo ay makakasunod nga. Men may comprehend the spirituality of the law. They may realize its power as a detector of sin, but they are helpless to withstand Satan's power and deceptions unless they accept the atonement provided for them in the remedial sacrifice of Christ, who is our atonement with God. So si Kristo ang ating tagapamagitan sa Ama, at kung hingi tayo ng tawad, siya ay magpapatawad sa pamamagitan ni Kristo. At ang tao ay spirituality, kinakailangan makomprehend niya ang kautusan at ma-realize niya ang kapangyarihan ng detector ng kasalanan upang mawala siya sa kapangyarihan ng kaaway at dumikit siya at kapitan niya ang pangako ng Panginoon na siyang nag-aabugar sa atin. Those who believe on Christ and obey His commandments are not under bondage to God's law. For those who believe and obey, His law is not a law of bondage, but of liberty. So, ang kautusan ng Panginoon, hindi po ito mabigat. Bagkus kapag sumunod tayo dito, tayo ay malaya mula sa pagkakasala. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, masusunod natin ang kanyang mga kautusan at hindi ito mabibigat. Dahil ang utos ng Diyos sa mga nananampalataya at naniniwala na sundin at sumusunod sa kanyang kaulooban ay hindi nila ito mabilis lang to nilang maintindihan at sila ay magiging malaya mula sa pagkakasala. Because law is not a law of bondage but of liberty. Everyone who believes on Christ, everyone who relies on the keeping power of a risen Savior that has suffered the penalty pronounced upon the transgressor, everyone who resists temptation and in the midst of evil copies the pattern given in the Christ life, will through faith in the atoning sacrifice of Christ become a partaker of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, sa bawat taong, yun na nga, nananampalataya kay Kristo, ay pinagkakalooban bawat isa sa atin ng kapangyarihan para makapanagumpay sa ating mga kahinaan. At panghawakan si Kristo na siyang nabuhay na muli mula sa mga patay. At nagsakripisyo, binayaran ang lahat ng ating pagkakasala. At sa bawat isa sa atin, binibigyan ng kapangyarihan para mapanagumpayan ang tukso ng kaaway. At binibigyan tayo ng halimbawa sa buhay ni Kristo para atin itong masunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo ang sakripisyo na siyang pinagkaloob ng Ama sa atin para tayo ay magiging partakers sa kanyang divine nature, having escaped the corruption. So, kinakailangan na panghawakan natin ito. Napaka-bless natin mga kapatid kasi nakakaalam tayo ng mga katotohanan ito. Nawa sa ating paglakad dito, may sa buhay natin at mapanghawakan natin. Dahil nakikita po tayo ng mga tao. We are spectacle between heaven and earth and also in the man and all angels. At unawain po natin ang katotohanan at pagbutihin natin itong malakaran. Everyone who by faith obeys God's commandments
will reach the condition of sinlessness in which Adam lived before his transgression. So sa ating pagsunod sa kautusan ng Diyos, tayo ay magiging malaya. At magkakaroon din po tayo sa ating sa mga pagsubok sa buhay, magkakaroon tayo ng nature ni Adam nang hindi pa siya nagkasala. Even na meron tayong sinful nature, kinakailangan itong mamatay. At ang divine nature ni Christ ang ating maghari sa ating mga puso. Ano ang kalooban ng Panginoon? Yun po ang ating susundin. Huwag po ang ating mga pagnanasa. Ipanalangin po natin na tayo always konektado sa Panginoon sa langit para sa ating paglakad bilang Kristiyano ay ating maunawaan ang mga katotohanan na siyang ito'y magpapabanal at sa pamamagitan ng pananampalataya masusunod natin ang kalooban ng Diyos sa atin. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang bawat katotohanan na ipinagkakaloob sa atin dahil tayo ay magiging malaya mula sa pagkakasala sa pamamagitan ni Kristo. Unawain po natin ito na ating pag-usapan ang kanyang kabutihan, ang kanyang karakter, ang kanyang mga nilikha, ang kanyang mga ginagawa upang tayo ay maging kahantulad sa kanya, maging kahalintulad sa kanya at malakaran natin ang kanyang kalooban na naayon sa kanyang katotohanan. Sa ating buhay bilang Kristiyano mahirap, pero kapag kalalapit tayo at kakapit sa kanyang mga pangako, hindi niya tayo bibiguin, pagpapalain niya tayong lahat. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga sa ating lahat.